Bakit ang bahay na ito ay sa akin lamang ang pangalan? Kung ibebenta natin ito, saan tayo titira? Ako si Nena, 36 taong gulang, isang simpleng babae na halos kalahatingang buhay ay ginugol sa pagtatrabaho at pakipon para makabili ngang isang maliit na bahay sa labas ngang bayan. Ito ang aking seguridad sa mga panahong hindi tiyak ang buhay. Ang bahay na ito ay hindi marangya. Mayroon lang itong lumang puting bakot na unti-unting naglalagas ang pintura, marosas na ako mismo ang naktanim sa tabing daanan, at isang bintana na mahilig kong buksan tuwing umaga upang salubungin ang sikat ng araw. Ngunit ito ang lahat para sa akin, ang aking pawis, luha, overtime sa trabaho, at lahat ng pangarap na minsan kong inasam. 5 taon na kaming kasal ni Tonyo. Sa simula, inakala kong mapalad ako. Siya ay magaling makipag-usap, madaling ngumiti, at pinaramdam niya sa akin na ang makaroon ng pamilya ay hindi nakakatakot. Hindi siya mayaman, ngunit naisip kong makasama naming malalampasan ang lahat ng pagsubok. Hanggang sa 2 buwan na ang nakalipas, nagsimulang mamaga ang kanyang mga paa, madali siyang mapagod, at minsan ay sumusuka tuwing umaga. Sa simula, inakala naming dahil lang ito sa labis na pagtatrabaho, ngunit matapos ang masusing pagsusuri, ipinahayag ng doktor ang balita na tila kidlat ang tumama sa aming mesa ng pagsusuri, ang 2 niyang bato ay napakasama na ang kondisyon. Kailangan niyang magdialysis agad at kung may pagkakataon, dapat siyang sumailalim sa transplant sa lalong madaling panahon. Nakatayo lang ako doon, malamig ang mga kamay at halos hindi ko marinig ang natitirang sinasabi ng doktor. Lumingon si Tonyo at hinawakan ang aking kamay, pilit siyang ngumiti, kahit napuno ang takot ang kanyang mamata. Sa aking bahagi, kaya ko lang tumango, na tila kontrolado ko pa ang aking buhay, kahit nasa loop ay gumuho na ako. Mula ng araw na iyon, hindi na naging pareho ang aming buhay. Ang gastos sa pagpapagamot, pagsusuri, at paglalakbay sa ospital ay tulad ng walang tigil na alon. Nagsimula akong mag-withdraw nga aming ipon, ipinanlo ko ang naalahas na bigay sa akin ng aking ina at kumuha ng dagdag na trabaho pagkatapos ng opisina, halos hindi nakakatulog ng buo. Ngunit ang pinakanakpahirap sa akin ay hindi ang doktor, hindi ang bangko, at hindi ang sakit, kundi ang aking biyenan, si Ginang Gloria. Nena, kailangan mong ibenta ang bahay na ito, sabi niya sa akin sa hapagkainan, kalmado ang boses ngunit punong utos. Ang buhay nga, aking anak ay mas mahalaga kaysa sa ilang dingding at baldosa. Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsara. Ang bahay na ito ay sa akin lamang ang pangalan. Kung ibebenta natin ito, saan tayo titira? Nakbuntong hininga siya na parang ako ay isang pasawi na bata, ngayon mo pa ka pa. Lumingon ako kay Tonyo. Umaasang may sasabihin siya, na sasabihin niyang may ibang paraan o hihilingin sa kanyang ina na huminahon. Ngunit tahimik lang siyang nakaupo, nakatitik sa kanyang mangkok ng sinigang, na parabang ang kanyang katahimikan ay hindi isang pagpilingang panik. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa balkonahe, tinitiknan ang mailaw sa kalye na kumikinang sa dilim. Ang malamig na hangin ay nagdala ng amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, ngunit halos hindi ako makahinga. Ang bahay na pinakamamahal ko ay biglang naging isang bagay na sa tingin ng lahat ay maaring ipagpalit. Alam kong mas mahalaga ang buhay ng isang tao kaysa sa pag-ari. Mahal ko si Tonyo at handa akong tulungan siya sa lahat ng aking makakaya, ngunit sa kaibuturan, hindi ko alam kung bakit ang kahilingan ng aking biyenan ay hindi tulad ng isang kahilingan. Ito ay tulad ng isang hatol na parabang nagpasya na siya na kailangan kong isuko ang lahat at kung mag-aalinlangan ako kahit kaunti, magiging isang malupit na asawa ak. Bago matulog, niyakap ako ni Tonyo mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang mukha sa aking balikat at mahinang sinabi, "Nena, ayoko kang mahirapan." Napapikit ako, lumuha nang hindi ko namamalayan. Ngunit ayoko rin mawala ang lahat ng sabay-sabay. Nanahimik siya sandali bago sinabi, kailangan nating piliin ang pinakamahalaga. Sa oras na iyon, hindi ko pa alam kung ang piliin na sinabi, niya ay nangangahulugang, piliin ang aking mahal o ako lang ang kailangang mawalan.
At lalo kong hindi alam na sa loob ng ilang oras, sa likod ng bintana ng sala, maririnig ko ang isang pag-usap na magbabago sa lahat ng aking buhay magpakailanman. Nang gabing iyon, mas malakas ang ulan kaysa sa nakaraang magabi. Ang hangin ay malakas na halos umuga ang mabintana ng kusina. Nagising ako bandang 1 AM dahil may narinig akong tunog, parang baso na tumatama sa mesa. Sa una, inakala kong bumangon si Tonyo para pumunta sa banyo, ngunit nang abutin ko ang aking kamay, natakpuan kong walang laman at malamig ang kama. Dahan-dahan akong bumangon, nagsuot ng bathrobe at lumabas ng silid. Ang ilaw sa sala ay nakabukas ng malabo. Palakat na ako para tawagin siya, ngunit narinig ko ang boses ng aking biyenan na nagsalita muna. Kailangan mong pilitin siyang magpasya sa loob ng linggong ito. Nahinto ako, mabilis ang tibok ng puso nang hindi ko alam kung bakit. Isang bagay sa aking insting ang nagpatigil sa akin sa likod ng bahagyang bukas na pinto. Narinig ko ang mahina at tensyonado na tugon ni Tonyo. Sinusubukan ko, inay, ngunit si Nena ay mas maingat sa pera ngayon. Mahinang tumawa ang aking biyenan. Kasi hindi siya nagtitiwala sa atin. Kung hindi ka pa rin sapat na kaawa-awa, hindi niya ibebenta ang bahay. Naramdaman kong nanlamig ang buong dugo ko. Nagsimulang mangini ang aking makamay na nakakapit sa gilid ng pinto. Ngunit ang narinig ko pagkatapos ay nakpadurok sa aking buong mundo. Sinabi ngang doktor na kaya pa ang kondisyon ko ng 1 taon. Sabi ni Tonyo, kung labis akong pipilitin ni inay, magdududa siya. At ano ngayon? Agad niyang sinabi. Gusto mo bang maging may utang habang buhay? Ang babaeng ito ay may bahay, may ipon, kung hindi natin gagamitin ngayon, para kanino pa? Halos hindi ako makahinga. 1 taon pa? At ang sinabi ngang doktor tungkol sa mabilis na transplant? Ang pagod at mahinang mukha ni Tonyo, na parabang wala na siyang gaanong oras. Ano ang totoo? Muling tumama ang baso sa mesa bago nagpatuloy ang aking biyenan sa matalas na tono. Tandaan, kung ibebenta niya ang bahay, ang perang iyon ay makatulong sa atin sa lahat, parehong sa iyong pagpapagamot at sa tindahan ng iyong kapatid. Muntik na akong bumaksak. Ang tindahan ng kanyang kapatid, ibig sabihin, ang pera mula sa aking bahay ay hindi lang para sa kanyang pagpapagamot. Nanahimik si Tonyo sandali at pagkatapos ay sinabi ang isang bagay na hindi ko inakala na marinig ko mula sa lalaking tinatawag kong asawa. Kung malalaman ni Nena ang tungkol sa account na pinaksalihan ko noon, magagalit siya, inay. Malakas na nagbuntong hininga ang aking biyenan. Kaya nga kailangan nating gawin siyang walang balikan. Kung naibenta na niya ang bahay, hindi na siya makatakas sa pamilyang ito. Yumuko ako at tinakpan ang aking bibig gamit ang aking kamay. Umiyak ako nang hindi ko namamalayan. Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa takot, kundi dahil nalaman ko lang na sa kanilang paningin. Hindi ako miyembrong pamilya, hindi isang asawa na nag-alaga sa kanya, nagdadala sa kanya sa ospital, nagbabayad ng gamu at nagpipuya sa pagbabantay. Ako ay isa, jasang lamang kagamitan, isang solusyon, isang bahay na pipilitin nilang pakawalan ko. At ang pinakamasakit ay hindi man lang tumutol si Tonyo. Dagdag pa, sinabi ngang kanyang ina ang tungkol sa donor mula sa probinsya. Huwag mong sasabihin sa kanya, sabi niya, mayroon ng donor, agad akong napatingin, halos huminto ang puso ko. Mayroon na tayong donor? Oh, tugon ni Tonyo. Ngunit kung gagamitin ang insurance at ang mutual fund, ang tunay na gastos ay maring hindi kalahati ng presyo na sinabi namin kay Nena. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa akin ng husto na ang lahat sa paligid ko ay dumilim. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa masakit para hindi ako makagawang tunog. Nagsinungaling sila hindi lang tungkol sa kondisyon niya, kundi pati na rin sa tunay na gastos. Dahan-dahan akong umatras, tulad ng isang walang kaluluwa, bumalik sa aking silid at tahimik na ikinulong ang pinto. Nanlumo ang aking nabinti kaya napaupo ako sa sahig, ang aking puso ay labis na nasasaktan, halos mahati sa dalawa. Gusto ko pa ring maniwala na nakamali ako sa pandinig, na may isang bagay na hindi ko naintindihan. Ngunit alam ko rin na walang paliwanag ang makapagpapalit ng pag-uusap na iyon sa isang hindi pagkakaintindihan. Umupo ako doon hanggang sa maksimulang makliwanag at dahan-dahang humina ang tunog ng ulan, ngunit sa loob ko, mayroon lamang isang bagyo.
Ang taong akala kong makakasama ko sa mga pagsubok ay, nagpaplano lamang na gamitin ang aking pagmamahal bilang kasangkapan. At nang umagang iyon, nagpasya ako na bago ako pilitin ng sinuman na ibenta ang aking bahay, kailangan kong malaman ang buong katotohanan sa aking sarili. Kinabukasan, nagpanggap ako na walang nangyari. Bumangon ako, naganda enagahan, nagbigay enagamot kay Tonyo, at sinago ang aking biyenan ng may pinakakaraniwan kong mukha, kahit na halos hindi ako nakatulog ng 1 minuto ng gabing iyon. Tinitigan ako ni Tonyo ng mas matagal kaysa sa karaniwan na parang may napapansin. Kaya mo bang pumasok sa trabaho ng huli ngayon? Mahina akong ngumiti. Hahatid kita sa dialysis bago ako pumunta. Tumango siya, walang sinabi, ngunit kitang-kita ko na ang kanyang mamata ay hindi nakaka-relax tulad ng dati. Habang nakaupo ako sa silid-hintayan para sa dialysis, pinakmasdan ko ang matao sa paligid ko ng mas detalyado sa unang pagkakataon. Isang babae ang nagpapakain ng lugaw sa kanyang matandang asawa, isang matandang lalaki ang natutulog, nakayuko ang lig, sa tabi niya ang kanyang anak na babae na may hawak na makapal na folder ng madokumento, lahat ng naroon ay matapat na lumalaban sa sakit at takot. Samantalang ako, nakaupo sa tabi ng isang lalaki na hindi ko nasigurado kung gaano kalala ang kanyang sakit at kung tunay niya akong mahal. Nang tinawa ng nas ang pangalan ni Tonyo sa silid, sumunod ako, ngunit lumingon siya at sinabi, "Hintayin mo lang sa labas, Nena. Regular check-up lang naman ngayon." Ang kanyang boses ay malambing pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, narinig ko ang pag-ingat na nakatago doon. Umupo ako doon hanggang sa makapasok siya. Pagkatapos ay tumayo ako at dumiretso sa Departamentong Medical Records. Mabilis ang tibok ng puso ko. Alam kong maaring hindi madali ang humingi ng impormasyon ng pasyente, ngunit ako pa rin ang asawa na nagpirma bilang responsable sa mga gastos ng maraming beses at mayroon akong kopya ng aming marriage certificate sa aking bag. Naalangan akong tiningnan ng opisyal nang ipaliwanag ko na gusto kong malaman ang tinatayang gastos ng transplant dahil ang aming pamilya ay naghahanda ng pera. Humingi siyang oras upang suriin at pinahintay ako sa harap ng counter. Wala pang 10 minuto ang lumipas, lumabas si Dr. Reyes, ang nangungunang doktor sa transplant team, upang makipag-usap sa akin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng profesional na paggalang. "Kayo po ba si Ms. Nena?" Tumango ako. "Gusto niyo po bang magtanong tungkol sa gastos at sa pagiging priority ng kaso ni Mr. Tonyo?" Ang kanyang tanong ay direkta kaya kinailangan kong huminga ng malalim. "Opo, gusto ko po sanang malaman ang totoo dahil iniisip po ang pamilya na ibenta ang bahay para mahanda ang pera." Kumunot ang nuni Dr. Reyes. "Ibenta ang bahay?" Agad akong may naramdaman. "O hindi naman kaya kailangan?" Nanahimik ang doktor sandali, na parabang nagtitimbang ng impormasyon. Pagkatapos ay sinabi niya ng may pag-ingat. "Ang kondisyon ni Mr. Tonyo ay nangangailangan ng patuloy na paggamot. Totoo iyan. Ngunit ang salitang urgent sa loob ng ilang araw ay maaring hindi tumpak kung regular siyang nagda-dialysis at kontrolado ng mabuti ang kanyang sarili, kaya pa niyang ipagpatuloy ng matagal. Ang buong mundo sa aking ulo ay nagsimulang umikot ng dahan-dahan. Mahina kong tinanong, tungkol po sa transplant?" Binuksan ng doktor ang folder sa kanyang kamay. "Sa ngayon, mayroong isang potensyal na donor na sinusuri. Hindi pa ito pinal, ngunit kung matagumpay ang buong proseso, ang gastos ay may bahagi na maaring makuha mula sa kanyang health benefits at sa tulong ng pondo." Namanhit ako. "Ibig sabihin, hindi lahat ng halaga, tama po?" "Tama, hindi lahat," tugon niya. "Mayroon pa ring ibang gastos, ngunit sa pangkalahatan, hindi ito sa antas na kailangan agad ibenta ang ari-arian, maliban kung may iba pa kayong obligasyon sa pamilya." Ang salitang ibang obligasyon ay umaling-aunaw sa aking isip ng masakit. Ang tindahan ng kanyang kapatid, ang lihim na paglilipat ng pera, ang plano na pilitin akong ibenta ang bahay, lahat ay nagsimulang magkonekta sa isang nakakatakot na paraan. Pilit akong ngumiti. Nagpasalamat sa doktor at nagpaalam. Ngunit hindi ako bumalik agad sa dialysis room. Nagpunta ako sa banyo ang kababayhan, ikinulong ang pinto ang pinakadulo,
at tahimik na umiyak. Hindi dahil sa takot na mawala ng pera, kundi dahil ang taong handa akong isuko ang lahat para tulungan ay pinili na gamitin ang aking takot para sa sarili niyang kapakanan. Kinagabihan, iniuwi ko si Tonyo tulad ng dati. Nagtanong pa rin siya tungkol sa trabaho, sa hapunan, at sa pusangang kapitbahay na mahilig matulog sa bakod na parabang siya ang dati kong asawa, ang isang tao na pagod lang at nangangailangan ng suporta. Ngunit habang nagsasalita siya, nakita ko ng malinaw, sa unang pagkakataon, na ang isang tao ay maaring magsinungaling ng may mainit na boses. Nang gabing iyon, binuksan ko ang drawer ng madokumento sa aking opisina. Kinuha ko ang passbook, kopya ng insurance card, mga dokumento ng pailipat ng pera, at ang folder ng lahat ng gastos sa pagpapagamot, at inilatag sa sahig. Kung silang ang kanyang ina ay nagpaplano na lokohin ako, hindi na ako, tahimik na iyak. Hahanapin ko ang lahat ng ebidensya, at sa pagkakataong ito, hindi ako ang huling malalaman ang katotohanan. Nagsimula akong suriin ang lahat ng sistematiko ng gabing iyon, isang folder sa isang pagkakataon, isang resibo sa isang pagkakataon, isang item sa isang pagkakataon, ang mapaglilipat na dati kong inakala na malilit na gastos sa ospital o gastos sa paglalakbay sa loob ng ilang taon ako ang halos lahat ng nag-asikasongang pera sa bahay. Ngunit dahil nagtitiwala ako kay Tonyo, hindi ko kailanman tiningnan ng detalyado ang mga item mula sa joint account. Nang gabing nagbagsakan ang tiwala, nalaman ko na ang pagpapabayangang isang minamahal ay isang pinto na matagal nang ginagamit ng mga sinungaling. Nakakita ako ng maraming paglilipat ng pera sa lupna, nakaraang 6 na buwan sa isang account na nakapangalan kay Trisha, na kilalang kilala ko. Siya si Trisha, ang kapatid ni Tonyo, isang babae sa kanyang maagang 40s na palaging nabubuhay ng higit sa kanyang kakayahan, madalas nagpapalit ng kotse, bumibili ang mamahaling bag, at mahilig mag-post ng mga larawan ng mga sikat na restaurant sa social media na may caption na kailangan kong bigyan ng reward ang sarili ko. Sa una, sinubukan kong mahanap ng dahilan para suportahan na baka ito ay pansamantalang tulong sa pamilya, ngunit nang pagsamahin ko ang lahat ng halaga, halos huminto ang pahinga ko. Halos 600,000 pesos. Hindi ito maliit na halaga at hindi kailanman sinabi sa akin ni Tonyo. Lalo akong nagulat nang buksan ko ang banking app sa aking telepono at nakita kong mayroong paglilipat mula sa joint account sa araw na binabantayan ko siya sa ospital noong huli. Noong oras na iyon, inakala kong natutulog siya, ngunit ang totoo, hiniram niya ang aking telepono para tingnan ang nga mensahe mula sa kanyang boss sa loob ng 10 minuto. Sa oras na iyon, nagsimula kong maintindihan. Hindi lang siya nagsinungaling tungkol sa gastos, ginamit niya ang aking tiwala upang ma-access ang aking pera. Tahimik akong nakaupo sa harap ng mesa hanggang hating gabi bago nakpasya na tawagan ang isang tao na matagal ko nang hindi nakakausap, si Sarah, ang aking matalik na kaibigan noong kolehiyo, na ngayon ay isang credit officer sa isang bangko. Siya ay maingat, matalino at direkta, ang pinakakailangan ko ngayon. Nang marinig niya ang aking boses, agad siyang nagtanong, "Hindi maganda ang boses mo, Nena. Anong nangyari?" Ikinuwento ko ang lahat ng maikli, mula sa transplant, ang panggigipit na ibenta ang bahay, ang pag-uusap sa likod ng pinto, at ang lihim na paglilipat ng pera. Tahimik lang siyang nakinig ng walang pagbabago sa ekspresyon hanggang sa matapos ako magsalita. Una, sabi niya ng malinaw ang boses, "Bukas palitan mo ang password ng lahat ng iyong account, i-disable ang access mula sa ibang device, at ilipat mo ang iyong emergency fund mula sa account na may access siya." Ngunit kung gagawin ko iyon, malalaman niya, sabi ko. "Hayaan mong malaman niya," sagot agad ni Sarah. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa relasyon, ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong ari-arian. Nanahimik ako, nagbuntong hininga si Sarah ng mas mahina. At isa pa, huwag mong pirmahan ang anumang dokumento tungkol sa bahay na sa iyo lang ang pangalan. Kung pilitin ka niya, ibig sabihin may isang bagay ka pa na hindi mo alam. Ang mga salitang iyon ay tila nagpapatunay sa aking takot.
Hindi ako isang taong mahilig magduda. Ngunit ngayong ang lahat ay nagsisimulang makaroon amoy ngang isang plano. Wala akong karapatang tingnan ang mundo ng positibo. Kinabukasan, nag-half day ako sa trabaho para pumunta sa bangko, palitan ang password ng lahat ng aking account, mag-withdraw ng ilang bahagi ng aking emergency fund para magbukas ng bagong account, at ayanling ang lahat ng app mula sa ma-device na hindi akin. Habang nagpipirma ako ng madokumento, nanginginig pa rin ang aking makamay, hindi dahil sa takot na mawalan ng pera, kundi dahil narealize ko na ang kasal na inakala kong matatag ay maaring nakatayo sa isang lihim na hindi ko kailanman nakita. Kinagabihan, pagkawi ko, nakaupo na ang aking biyenan sa sala, mas seryoso ang kanyang mukha kaysa sa karaniwan. Saan ka galing buong araw? Ibinaba ko ang aking bag. May inaasikaso po ako? Anong mas mahalagang gawain kaysa sa pasyente? Nagsimulang tumigas ang kanyang boses. Tumingin ako sa kanya nang direkta sa unang pagkakataon nang hindi umiwas. May inaasikaso po ako tungkol sa aking ari-arian. Nanliit ang kanyang nga mata. Anong ibig mong sabihin? Bago pa ako makasagot, lumabas si Tonyo mula sa silid. Mukha siyang maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabantay. Nena, bakit inilipat mo ang pera mula sa joint account ngayon? Mahina akong ngumiti. Tulad ng maraming beses mong inilipat, ganun din. Agad na natahimik ang buong silid. Mabilis na lumingon ang aking biyenan sa kanyang anak kaya sigurado ako na alam niya na ang tungkol dito. Pilit na tumawa si Tonyo. Anong ibig mong sabihin? Nagbabayat lang akong gamot, pamasahe. Ang 600,000 para kay Ate Trisha, mahina kong sinabi ngunit malinaw ang bawat salita. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Alam ko na hindi ako nakamali sa hula. Nagsisimula ng gumuho ang kanilang laro at sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na maging isang tahimik na biktima. Pagkatapos kong sabihin ang tungkol sa 600,000 pesos, nanahimik si Tonyo, samantalang ang kanyang biyenan ay agad na sumingit na parang handa na ang kanyang sagot. May kaunting problema si Trisha. Ang kanyang panganay na anak ay kailangan ng tuition. Kailangan magtulungan ang pamilya. Lumingon ako sa kanya. Kaunti lang, halos 600,000 pesos? Naktikom ang bibig ng aking biyenan. Huwag kang magsalita na parang sa iyo lang ang pera, na iyon? Ang salitang iyon ay nagpatawa sa akin ng mahina nang hindi ka panipaniwala. O hindi po siguro sa akin lang kung ang asawa ko ay nagdadala rin ng kita sa bahay, ngunit sa joint account na ito halos lahat ng pera ay galing sa aking kita. Mabilis na tumayo si Tonyo na parang pipigilan ang sitwasyon. Tama na, nena, pagod na si inay. Ako? Lumingon ako sa kanya? Wala ba akong karapatang mapagod? Kung itinago sa akin ang lahat, tinitigan niya ako sa lupeng 2 segundo bago umiwas. Muli, ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang kasinungalingan. Nang gabing iyon, hindi na ako nakipag-usap sa sinuman. Ikinulong ko ang pinto ng aking opisina at nakpatuloy sa pagsusuringam ng dokumento hanggang gabi. Sa pagitan, may dumating na text message mula sa hindi pamilyar na numero. Kung gusto mong malaman kung anong mangyayari sa bahay, bukas 2 p.m., makita tayo sa coffee shop sa tabing ng ilog. Walang pangalan, walang paliwanag, mayroon lang isang kalakip na, larawan isa pang slip ng paglilipat ng pera sa parehong account na inilipat ni Tonyo kay Trisha. Matagal kong tiningnan ang mensahe. Sa isang banda, natatakot ako, ngunit sa kabilang banda, alam kong wala akong pagpipilian. Kung mayroon pang mas maraming katotohanan, kailangan kong malaman. Kinabukasan, nagsinungaling ako sa bahay na pupunta ako sa labas ng bayan para sa trabaho. Pagkatapos ay sumakay ako ng taxi papunta sa maliit na coffee shop sa tabi ng ilog ayon sa napakasunduan. Ang naghihintay sa akin ay isang babae na kilala ko ng mabuti si Trisha, ang kapatid ni Tonyo. Nakasuot siya ngang sunglasses kahit na nakaupo sa loop at mukha siyang mas pagod kaysa sa mga larawan niya sa social media. Ang kanyang buhok ay nakatali ng pabaya at ang kanyang mukha ay seryoso kaya mukha siyang mas matanda ng ilang taon. Hindi ko inakala na pupunta ka, sabi niya bago ako dahan-dahang umupo. Hindi ko rin inakala na ikaw pala, Ate Trisha.
Nagbuntong hininga siya at inalis ang kanyang salamin. Ang kanyang nga mata ay pula na parang hindi siya nakatulog. Wala na akong gaanong oras, nena. Gusto ko lang sabihin na huwag mong ibenta ang bahay. Tumahimik ako. Bakit? Tumingin siya sa ilog, na parang ayaw akong tingnan ng direkta. Dahil kung ibebenta mo, hindi magiging sapat ang pera para ipagamot si Tonyo tulad ng sinabi ni nanay. At saan pupunta? Kinagat ni Trisha ang kanyang labi bago mahinang nagsalita. Ito ang utang sa sugal ngang asawa ko. Naramdaman kong may matigas na bagay na tumama sa aking dibdib muli. Ano? 2 taon nang nalululong sa online gambling ang asawa ko, mabilis na sabi ni Trisha na parang takot na magbago ang isip. Sa una, inakala kong maliliit lang ang taya niya, ngunit ngayon, nangungutang na siya sa labas ang sistema. Alamang nanay ang lahat tungkol dito at binayaran na niya ang utang ng maraming beses gamit ang pera ni Tonyo. Tahimik lang ako kaya kinailangan pang magpatuloy ni Trisha. Sabi nga nanay, palagi nababalik din ang pera, ngunit hindi kailanman bumalik kahit isang kusing. Nang malaman niyang may sakit si Tonyo, inakala niya na ito ang pinakamadaling paraan para pilitin ka. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. At bakit mo sinasabi sa akin? Bahagyang nangingini ang mukha ni Trisha. Dahil kagabi, sinabi ni nanay na kung hindi mo ibebenta ang bahay, hihilingin niya sa akin na umarte, umiyak at magmakawa na mamamatay si Tonyo kung walang pera. Hindi ko na kaya. Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. At alam ba ni Tonyo ang lahat ng ito? Nanahimik si Trisha sa loob ng ilang segundo bago dahan-dahang tumango. Ang sagot na iyon, kahit na inasahan ko na, ay masakit pa rin na halos hindi ako makahinga nang marinig ko ng totu. Hindi niya gustong saktan ka sa simula, sabi ni Trisha na parang sinisubukang ipagtanggol ang kanyang kapatid, ngunit labis siyang ginipit ng nanay at nakaroon din siya ng problema at natakot siyang wala siyang pera para sa pagpapagamot. Mapait akong tumawa. Natakot siyang walang pera para sa pagpapagamot kaya pinili niyang lokohin ako para ibenta ang bahay, lumuha si Trisha. Hindi ako nandito para hilingin sa iyong patawarin ang sinuman. Nandito lang ako para babalaan ka. Dahil ang utang sa labas ang sistema ay hindi madaling matatapos. Kung ibebenta mo ang bahay ngayon, hahanap sila ang ibang paraan para kumuha ang iba pang bagay. Malakas ang ihip ng hangin sa tabingan, ilok kaya umuga ang baso sa mesa. Tiningnan ko ang babae sa harap ko at nakaramdam ako ng kakaibang lungkot dahil sa huli, walang sinuman sa pamilyang ito ang nakaroon ng lakas ng loob na pigilan ang pagkakamali mula sa simula. Hayaan nilang lumaki ito hanggang sa punto na nakita nila ang aking bahay bilang huling lubid. Bago ako umalis, iniabot ni Trisha sa akin ang isang maliit na USB drive. May mga voice message at ilang dokumento dito. Lihim kong tinago. Kung ipagtatanggol mo ang sarili mo, gamitin mo ito. Kinuha ko ito ng walang imik. Pakalabas kong coffee shop, alam ko na hindi ako lumalaban sa isang simpleng kahilingan na ibenta ang bahay. Nakatayo ako sa harap ng isang pamilya na nagtayo ng isang sistema ng kasinungalingan at mula ngayon, ako ang magpapasya kung sino ang dapat makatanggap ng awa at sino ang dapat makatanggap ng bunga ng kanilang nga aksyon. Dumating ako sa bahay halos gabi na. Nakatayo na ang aking biyenan sa harap ng bahay. Ang kanyang muha ay nagpakita sa akin na binabantayan niya ang bawat galaw ko. Saan ka galing? Bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko? Kinuha ko ang aking telepono at nakita kong maraming missed calls mula sa kanya at kay Tonyo. Nag-meeting po. Anong meeting ang kailangan mong i-off ang telepono? Tinitigan niya ako na parang isang pulis na nag-imbestiga. Hindi ako sumagot. Lumakat ako sa kanya papunta sa aking silid, ngunit ang kanyang boses ay sumunod pa rin. Huwag mong isipin na dahil may praka, kaya mo nang gawin ang kahit ano. Kung may mangyari sa anak ko, hindi mo kailanman mapapatawad ang sarili mo. Ang pangungusap na iyon ay dati nang epektibo sa akin, ngunit ngayon, hindi na. Ikinulong ko ang pinto ang silid at kinuha ang USB drive mula sa aking bag, isinaksak sa computer, sa loob, mayroong mga chat screenshot, mga slip ng paglilipat ng pera, at maraming voice clips.
Sa isang clip, narinig ko ang boses ng aking biyenan at ng isang lalaki na marahil ay ang nagpapautang. Kailangan pa namin ng kaunting oras. Makukuha namin ito mula sa aking manugang. Ang bahay ay mababentangang milyon-milyon. Isa pang clip ay ang boses ni Trisa na umiyak, "Nanay, hindi ko na kaya." Hinahabol na nila ako sa bahay, tumugon ang aking biyenan ng matigas na boses. "Tiyaga lang. Kung magtagumpay ang planong ito, matatapos na natin ang lahat ng utang." Ang huling clip na binuksan ko ay napalamig sa aking makamay. Ito ay boses ni Tonyo, "Mahal na mahal ako ni Nena. Kailangan ko lang iparamdam sa kanya na maaring hindi na ako matatagal at papaya siya." Agad kong pinindot ang stop, kahit na ang aking puso ay parang pinipiga. Walang makakapagtanggol sa pangungusap na iyon. Walang konteksto ang makakapagpapaliit sa sakit. Matagal akong nakaupo doon bago dahan-dahang isinara ang computer at tumayo upang tingnan ang sarili ko sa salamin. Sa refleksyon, mukha akong pagod, pula ang nga mata, at mas matanda na parang dumaan sa maraming taon ng digmaan kahit na ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit ang nakakapagtaka ay, pagkatapos malaman ang halos buong katotohanan, hindi na ako umiyak. Ang sakit ay nagsimulang maging katahimikan. Nang gabing iyon, lumabas ako para hanapin si Tonyo na mag-isang nanonood ng telebisyon. Nakingat siyang tiningnan ako. "Galit ka ba sa akin? Tungkol sa pera ni Ate Tricia?" Umupo ako sa tapat niya. "Gusto mo bang makpaliwanag?" Huminga siya ng malalim. Nakaproblema si Ate Tricia. Tinutulungan ko lang siya pansamantala at sasabihin ko sa iyo sa ibang pagkakataon. Kailan? Nanahimik siya. Kapag bumuti na ang lahat. Tahimik ko siyang tiningnan at isang tanong lang ang aking sinabi. "Mahal mo ba ako, Tonyo?" Ang tanong na iyon ay nagpabigla sa kanya. Ang kanyang nga mata ay nanginginig sandali bago mahinang sumagot. "Oo, mahal kita," tumango ako. Ang manakmamahalan, gagamitin ba nila ang takot ng isa't isa para pilitin kang mawala ang bahay? Agad na namutla ang kanyang mukha. "Nena, kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang voice clip at pinatuktok." Sa loob lamang ng ilang segundo, malinaw na lumabas ang kanyang sariling boses sa tahimik na silit. "Mahal na mahal ako ni Nena. Kailangan ko lang iparamdam sa kanya na maaring hindi na ako magtatagal at papayak siya." Putlang-putla ang mukha ni Tonyo na parang nahila ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Mabilis siyang tumayo. "Saan mo nakuha iyan?" "Hindi mahalaga," kalmado kong sinabi. "Ang mahalaga, iyan ang boses mo." Inangat niya ang kanyang kamay para hawakan ang aking braso, ngunit agad akong umatras. "Makinig ka muna, Nena," mabilis niyang sinabi. "Hindi ito tulad ng iniisip mo. Ako ay..." Napilitan. Ginipit ako nganay. May problema rin si Ate Tricia at ako mismo ay may sakit. Natatakot ako. At hindi ba ako natatakot? Balik tanong ko. Kalmado pa rin ang aking boses, ngunit sa loob ay durog na durog ako. "Natatakot akong mawala ka. Natatakot akong mamatay ka. Natatakot ako araw-araw, ngunit pinili kong tulungan ka ng may pagmamahal, hindi ng may kasinungalingan." Napaupo siya sa sofa, tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Nakamali ako. Matagal ko siyang tiningnan bago sinabi ang nga salita na hindi ko inakala na masabi ko ng kalmado. "Hindi ka nakamali dahil nagsinungaling ka ng isang beses, Tonyo. Nakamali ka dahil nakita mo ang aking pagmamahal bilang isang kasangkapan." Umiyak siya. "Tunay ba o pagmamayabang lang? Hindi ko na sigurado, ngunit isang bagay ang malinaw kong alam. Mula ngayong gabi, hindi na babalik sa dati ang aming relasyon." Kinabukasan, malamig ang hangin sa bahay na parang bago magkaroon ng bagyo. Hindi ako matitigan ni Tonyo, samantalang ang aking biyenan ay patuloy na umarte na walang nangyari. Inayos niya ang hapakainan, pinag-usapan ang palengke, at tinanong ako kung anong oras ako uuwi ng gabing iyon, tulad ng dati, na nakakatakot. Alam kong hindi pa niya alam kung gaano karaming ebidensya ang mayroon ako at iyon lang ang aking kalamangan ngayon. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Nang hapon,
Habang nagtatrabaho ako sa opisina, nakatanggap ako ng tawag mula sa kapitbahay si Aling Sol, isang mabait na babae sa kanyang 60 sales na nakatira sa katabing bahay. "Nena, bumalik ka agad, anak. May nakpunta para tingnan ang bahay mo." Agad akong tumayo mula sa aking mesa. "Sino?" "Hindi ko alam, anak. Nakita ko silang kasama ang biyenan mo. Sabi nila, alamin nila ang kondisyon ng bahay." Halos hindi marinig ang aking sinabi sa kabilang linya dahil kinuha ko ang aking bag at mabilis na umalis sa opisina. Pagkauwi ko, nakita kong Totu ang nakaparada na itim na mamahaling kotse sa harap ng bakod. Dalawang lalaki na nakasuot ng pang-opisina ay nakatayo at nakikipag-usap sa aking biyenan na itinuturo ang bubong at ang lupain na parang siya ang may-ari ng ari-arian. Agad akong lumapit. "Anong nangyayari dito?" Sabay silang lumingon. Mahina akong ngumiti nga aking biyenan, ngunit ang kanyang nga mata ay hindi ngumiti. May dumating para tingnan ang bahay, para malaman ang presyo. "Sino ang nagbigay ng pahintulot?" Nagalit ang kanyang mukha. Kumilos ka na parang ako ay isang tagalabas. Lahat ng ito ay para tulungan si Tonyo. Lumingon ako at diretsong nagsalita sa dalawang lalaki. "Pasensya na po, hindi pa po namin intensyon na ibenta ang bahay na ito at ako po ang legal na may-ari. Maari po bang umalis na po kayo?" Naktinginan ang dalawang lalaki ng akwar baho mabilis na nakpalam at sumakay sa kotse. Nang umalis ang kotse, agad na nakbago ang muhangang aking biyenan. "Sinaktan mo ang anak ko." Tahimik ko siyang tiningnan. Hindi po ako ang nanakit sa kanya. Lumapit siya. "Huwag kang makmayabang. Kung wala kang bahay at pera, hindi sana siya nakpakasal sa iyo." Ang pangungusap na iyon ay nakpatigil sa lahat ng oras. Matagal ko nang pinagdududahan sa kaibuturan kung paano ako tiningnan ng kanyang pamilya dahil sa pagkakaiba ng aming katayuan ng kami ay magpakasal. Ngunit hindi ko inakala na darating ang araw na sasabihin niya ito ng direkta. "Mabuti po," dahan-dahan kong sinabi. Sa wakas, nausap tayo ang Totu. Nahinto siya bago lumabas si Tonyo mula sa lupeng bahay. Siguro, narinig niya ang pagtatalo mula sa simula. Ang kanyang mukha ay maputla at pagod, ngunit sinubukan pa rin niyang mamagitan. "Tama na," lumingon ang aking biyenan at sinigawan ang kanyang anak. "Ikaw din, ang lambot mo. Kung hindi niya ibebenta ang bahay ngayon, saan ka kukuhang pera para magpagamot?" Mapait akong tumawa. "Nagtatanong ba kayo ng tunay na gastos sa pagpapagamot mula sa doktor? O isasama niyo pa rin ang utang ni Ate Tricia?" Agad na tumigas ang muha ng aking biyenan. Lumingon si Tonyo sa akin nang may pakabigla sa kanyang nga mata. Siguro, hindi niya inakala na alam ko ang ganito kalalim. "Nena," mahina niyang sinabi. Lumingon ako sa kanya. "Alam ko na ang lahat." Nagsimulang sumigaw ang aking biyenan. "Alamin mo kung anong gusto mo, ngunit kung iniisip mong ilabas ang nga problema ang pamilya sa labas, ikaw din ang mawawalan ng reputasyon." "Reputasyon?" Nanghihina akong tumawa. Ang taong sinubukang lokohin ang kanyang manugang na ibenta ang bahay para ipambayad sa utang sa sugal, may lakas ng loob na banggitin ang reputasyon. Ang pangungusap na iyon ay parang nagsimulang ang bomba. Inangat ng aking biyenan ang kanyang kamay na parang susuntukin ako, ngunit mabilis na pumasok si Tonyo at hinawakan ang kanyang braso. Nagulat si Aling Sol, na palihim na nakatingin mula sa katabing bahay, habang ako naman ay nakatayo ng tahimik, hindi umatras kahit isang hakbang. Hindi ko na siya kinatatakutan. Nang gabing iyon, nakpasya akong ilikpit ang aking mahahalagang gamit, madokumento ng bahay, marriage certificate, passbook, at ilang mahahalagang bagay sa isang bag. Idineposito ko ito sa kondo ni Sarah at hiniling sa kanya na tulungan akong humanap ng abogado. Nang gabing iyon, pagkauwi ko, naghihintay pa rin si Tonyo sa sala. Ang isang ilaw lang ang nagpapalitaw sa kanyang mukha na pagod at mas matanda. "Alis ka, di ba?" Mahina niyang tanong. Tumigil ako at tiningnan siya. Hindi pa ako aalis hanggat hindi ko naayos ang lahat ng malinaw. "Ayoko kang mawala," sabi niya. Malungkot akong ngumiti. "Ngunit handa ka nang mawala ako sa sandaling pinili mong lokohin ako."
Nang gabing iyon, natulog ako na may silya na nakaharang sa pintong aking silit dahil ngayon, ang pinakamapanganib na tao sa bahay ay hindi na ang sakit ng aking asawa, kundi ang kasakiman ng kanyang pamilya. Pagkalipas ng 2 araw, sinamahan ako ni Sarah para makipakita kay Attorney Nat, isang lalaki sa kanyang huling 40s na mahina magsalita ngunit masusing makini. Dala ko ang lahat ng dokumento. Ebidensya ng paglilipat ng pera, voice clips, text messages, at impormasyon tungkol sa pagmamay-ari ng bahay. Matapos basahin ang makapal na folder sa loob ng halos 1 oras, ibinaba niya ang kanyang salamin at malinaw na sinabi, ang bahay na ito ay personal na ari-arian mo bago ka ikasal at sa iyo pa rin ang pangalan. Kaya walang sinuman ang makakapilit na ibenta ito maliban kung pumayag ka. Tumango ako ng bahagyang gumaan ang loop, ngunit nagpatuloy siya, tungkol sa paglilipat ng pera mula sa joint account, kung mapatunayan na ginamit ito ngang, kabilang partido ng palihim at hindi na ayon sa makasanip na layunin, may karapatan kang humiling ng pagsusuri at gamitin ito bilang bahagi ng kaso ng diborsyo o kasong sibil. Ang salitang kaso ng diborsyo ay nagpahinto sa akin. Kahit na matagal ko na itong iniisip, mas mabigat ito nang marinig mula sa ibang tao kaysa sa inaakala ko. Mahina akong tiningnan ni Sarah, ngunit walang sinabi. Ibinabali ni Attorney Nat ang voice clips muli. Ang maebidensyang audio na ito ay may malaking bigat sa negosasyon, lalo na kung sinubukan ng kabilang panik na pilitin o takutin kang ibenta ang iyong ari-arian. Dahan-dahan akong nagtanong kung ayoko pa pong magdemanda ngayon. Marami pa rin ang magagawa. Tugon niya, tulad ng pagpapadala ng formal na sulat ng babala, pagbabawal sa pagpasok sa iyong karapatan sa ari-arian, pansamantalang paglipat, at pagtitipon ng karagdagang ebidensya ng pag-uugali. Naktikom akong aking bibig. Gusto ko paring tulungan si Tonyo sa pagpapagamot, ngunit ayoko na akong lokohin nila. Direkta akong tiningnan ng abogado. Kailangan mong pahiwalayin ang pagtulong dahil sa awa at ang pagpapahintulot na samantalahin dahil sa pagkakasala. Ang pangungusap na iyon ay parang martilyo na tumama sa aking puso. Sa loob ng maraming araw, nalilito pa rin ako sa kaibuturan na kahit na nagsinungaling siya, may sakit pa rin siya. At kung ititigil ko ang lahat, sasabihin ba ang iba na ako ay walang puso? Magagalit ba ako sa sarili ko sa huli? Ngunit nang marinig ko ang abogado, nagsimula akong maintindihan na ang awa. Ay hindi, dapat kapalit ng pagpapahintulot na nakawan kangang, iba ngang iyong buhay, piraso-piraso. Bago ako umalis, iminungkahi ni Attorney Nat na magbukas ako ng bagong account para sa gastos sa pagpapagamot. Kung gusto ko talagang tumulong, direktang bayaran ko lang sa ospital, hindi dadaan sa kamayng kanyang pamilya, at I record ang lahat ng nakasulat. Nagpasalamat ako sa kanya at dala ang folder. Malakas ang sikat ng araw sa hapon, ngunit naramdaman ko na parang sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakahinga ako ng buo. Nang gabing iyon, umuwi ako ng may matibay na desisyon na magsalita ng malinaw. Mag-isang nakaupo si Tonyo sa hapakainan. Wala ang kanyang ina. Mukha siyang mas tahimik kaysa sa karaniwan na parang alam niyang may magbabago ngayon. Ibinaba ko ang sobrenga na dokumento sa harap niya. Ano ito? Tanong niya. Ang tunay na detalye ng gastos mula sa ospital. Sagot ko. At ito, inilagay ko ang isa pang papel, isang hiwalay na account para sa pagpapagamot. Kung kailangan mo, tutulungan kitang magbayad ng direkta sa ospital ayon sa aking makakaya, ngunit hindi ko ibebenta ang bahay at hindi na ako maglilipat ng para sa iyo o sa iyong ina. Tumitingin siya sa papel at sa aking mukha. Punong damdamin ang kanyang mga mata na mahirap basahin. Hanggang sa humingi kang ang impormasyon mula sa doktor? O, kalmado kong sinabi, dahil kung hindi ko gagawin, mananatili akong isang hangal na niloloko. Iniwas niya ang kanyang mamata. Humihingi akong paumanhin. Hindi na mababalik ng paumanhin ang tiwala. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Nagbabagsak ang boses niya. Nanahimik ako sandali bago sumagot ng pinakadirekta. Magsimula sa pagtihil sa lahat na kasinungkalingan.
Sabihin sa akin kung gaano karami ang lahat ng ito, sino ang sangkot, at pipiliin mo pa rin bang tumayo sa panik ng iyong ina? Hindi siya sumagot agad. Ang katahimikan ay sapat na mahaba para maintindihan ko ang lahat. Sa huli, sinabi niya lamang, ginagawa rin ng nanay ang lahat para sa pamilya. Pumikit ako sandali. Ang huling piraso ng pag-asa sa aking puso ay tahimik na gumuho. Kung gayon, mabuti, sabi ko. Mula ngayon, gagawin ko rin ang lahat para protektahan ang sarili ko. Hindi ko na kailangang mahinteng matagal para malaman na totoo ang sinabi ni Trisha tungkol sa utang sa labas ng sistema. Pakalipas ng 3 araw, bandang 8 p.m., habang naglilinis ako sa kusina, narinig ko ang tunog ng maraming motorsiklo na huminto sa harap ng bahay, sunod-sunod. Sinundan ito ngang malakas na sigawan ng pangalan ni Trisha na halos lahat ng kapitbahay ay nakbukas ng ilaw. Mabilis na tumakbo ang aking biyenan mula sa sala, putlang-putla ang kanyang muha na hindi ko pa nakikita kailanman. Samantalang si Tonyo, sinubukan niyang bumangon ng labis na mabilis kaya nahilo siya at kinailangan niyang hawakan ang gilid ng mesa. Nandiyan na sila, bulong aking biyenan na parang walang lakas. Narinig ko ang boses ng isang lalaki sa labas na sumisigaw, kung hindi ka lalabas bukas, hindi lang ito ang mangyayari. Lumakat ako at bahagyang binuksan ang kurtina. Nakita kong nakatayo ang 3 lalaki sa harap ng bakod, matitigas ang mukha. Isa sa kanila ay may hawak na folder, ang isa ay malakas na binubugbog ang bakal na pinto. Sino po? Tanong ko nang hindi binubuksan ang pinto. Lumingon ang lalaki at tinawag ang pangalang Trisha. May utang at tumakas. Hanggang saan namin kailangan habulin? Mabilis na pumasok ang aking biyenan at hinawakan ang aking braso. Huwag mong buksan. Lumingon ako sa kanya at nakita ang katotohanan ng mas malinaw kaysa kailanman. Hindi ito isang katang-isip. Hindi ito isang pagpapalaki para humingi ng awa. Kundi ito ang bunga ng lahat ng kanilang itinago. At ito ay dumarating na sa harap ng aking bahay. Nasaan si Ate Trisha? Tanong ko. Hindi sumagot ang aking biyenan. Si Tonyo ang nagsalita ng mahina, pinatago ni nanay si ate sa apartment ng kaibigan niya. Mapapagod akong tumawa. At hinayaan niyong habulin ang mataong ito sa aking bahay. Bago pa man may makasagot, lumakas ang boses sa labas. Alam naming may bahay at lupa kayo. Kung hindi kayo magbabayad, maghanda kayo. Ang pangungusap na iyon ay nagpadesisyon sa akin agad. Kinuha ko ang aking telepono, tumawag sa pulis, habang sumisigaw ang aking biyenan na pinipigilan ako, gagawa ka pang malaking gulo, lumingon ako sa kanya. Matagal nang malaki ang gulo, nena, nakita ko lang ngayon. Nang dumating ang pulis, umatras ang grupo nga lalaki. Ngunit bago sila umalis, lumingon ang isa at itinuro ang bahay, at nagsalita ng malakas upang marinig ng lahat. Sabihin niyo kay Trisha na kung hindi niya babayaran ngayong linggo, hindi lang ito ang pagbabanta. Matapos suriin ng pulis ang insidente at umalis, natahimik ang buong bahay na parang sementeryo. Umupo ako sa sofa, pagod na hindi makapagsalita. Nakaupo ang aking biyenan, nanginginig sa sulok ng silid, samantalang si Tonyo ay nakatitik lang sa sahig. Sinasabi mo pa rin ba ngayon na kailangan kong ibenta ang bahay para lang sa iyong pagpapagamot? Sa wakas, tanong ko, naluha ang aking biyenan, ngunit hindi nakpakita ng hiya. Sa halip, sinabi niya ng nanginginig na boses, kung walang pera, papatayin nila si Trisha. Tiningnan ko siya ng hindi makaintindi. At ang buhay ko, ang bahay ko, ang aking seguridad, hahayaan mo ba akong masira? Kasama mo para lang tulungan kang lutasin ang problema na hindi ko naman problema? Naktikom siyang kanyang bibig at bumulong, kasi ikaw ang mayroon. Ako ang may bahay, may iPhone, may responsibilidad, at may puso na nakita nilang pwedeng samantalahin. Dahan-dahan akong tumayo. Tama na, agad akong tiningnan ni Tonyo. Nena, alis ako ngayong gabi, kalmado kong sinabi. Bukas, magpapadala ang abogado ngang formal na sulat na nakbabawal sa sinuman na magdalangang tao para tingnan ang bahay muli, nakbabawal sa paggalaw nga aking ari-arian, at kung mayroon pang pananakot, magsasampa ako ngang kaso. Agad na tumayo ang aking biyenan. Paano mo nagagawa ito sa isang may sakit? Direkta akong tumingin kay Tonyo.
Tinutulungan ko pa rin ang may sakit ayon sa toto kong makakaya, ngunit ang sinungaling at ang taong nakpaplano na gamitin ang aking bahay para bayaran ang utang sa sugal, hindi ko na sila tutulungan. Pumasok ako sa silid, kinuha ang malaking bag na inihanda ko bago paman. Habang papalabas ako ng bahay, mabilis na sumunod si Tonyo at hinawakan ang aking braso. Huwag kang umalis, nena. Bigyan mo akong oras para ayusin ito. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang braso. Binigyan kita ngang buong buhay ko sa kasal. At umalis ako sa bahay na minsan ay pinakmamalaki ko sa gitna ng pagkabiglang ang kanyang pamilya. Nang gabing iyon, hindi ko nawala ang bahay ko, binabawi ko ang aking buhay. Lumipat ako sa tsondo ni Sarah. Hindi siya nagtanong ng anumang labis, binukasan lang niya ang pinto, niyakap ako ng mahigpit, at sinabi, matulog ka muna ngayong gabi. Ang ibang bagay, bukas na natin ayusin. Ang pangungusap na iyon ay napakasimple, ngunit ito ang nagpaluha sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, dahil ito ay pagmamalasakit na walang kondisyon, walang hinihinging kapalit, at hindi ginagamit ang aking kahinaan bilang hagdan. Kinabukasan, nagpadala si Attorney Nat ng formal na sulat ng babala kay Tonyo at sa kanyang biyenan. Malinaw ang nilalaman nito na ang bahay ay aking personal na ari-arian at walang sinuman ang maaring mag-alok na ibenta, magpahalaga, makipag-ugnayan sa mamamimili, o magpakita ng sarili na parang may karapatan sa ari-arian na iyon. Nabanggit din dito ang posibilidad ng pagdemanda kung may karagdagan pang pananakot o panloloko. Nagpadala rin ako ng email sa ospital, humihiling na ang anumang gastusin ni Tonyo na pinakasunduan kong tulungan ay dapat na ipalam ng direkta sa akin ng nakasulat, hindi sa pamamagitan ng ibang tao. Nang hapon, tinawagan ako ni Tonyo ng halos 10 beses. Hindi ko sinagot hanggang sa nagpadala siya ng maikling text message na himatay si nanay dahil sa sulat ng abogado. Binasa ko ang mensahe at akat na naramdaman ang parehong pattern. Ang pagkakasala ay ginamit muli bilang sandata. Sumagot lang akong isang pangungusap kung masama ang pakiramdam, dalhin sa ospital. Pagkatapos nun, tumawag si Tricia sa halip. Nanginginig ang kanyang boses. Nena, galit na galit si nanay. Sabi niya, sinisira mo ang pamilya. Nanahimik ako sandali bago sumagot, hindi nasira ang pamilya dahil sa akin. Nasira ito mula nang handa ang lahat na gamitin ang aking bahay para bayaran ang utang sa sugal. Nanahimik ang kabilang linya. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ko. Mahina na umiyak si Tricia. Iniisip ko nang umalis kasama ang mga anak ko mula sa aking asawa. Huminga ako ng malalim. Ito marahil ang unang pangungusap na nagpapahiwatig na may isang tao sa pamilyang iyon ang nagsisimulang tumigil sa panloloko sa sarili. Pagkalipas ng 2 araw, nagpadala si Tonyo ng isa pang text message. Sa pagkakataong ito, hindi ito panggigipit, kundi isang larawan ng kanyang pinakabagong medical certificate at ang aktwal na bill ng pagpapagamot. Sinulat niya, ito ang lahat ng natitirang gastos. Hindi na kita hilingin na ibenta ang bahay, ngunit gusto kong malaman mo na hindi ako nagpanggap na may sakit. Matagal kong tiningnan ang mensahe, alam ko mula sa simula na may sakit siya, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na ginamit niya ang kanyang sakit bilang kasangkapan kasama ang kanyang ina. Naglipat akong pera para tumulong sa ospital ayon sa aking pinakasunduan sa sarili at naglakip ngang tugon. Tumutulong ako bilang isang tao, hindi bilang isang tao na maloloko pa. Nang gabing iyon, kumain kami ni Sarah sa balkon na hengtsondo. Tahimik niyang pinakinggan ang aking kwento sa buong araw bago diretsong nagtanong, mahal mo pa ba siya? Tiningnan ko ang mailawang siyudad sa malayo at sumagot ng toto, mahal ko pa rin, ngunit hindi na ako nagtitiwala. Kung gayon, huwag mong pahaluin ang 2 bagay na ito, sabi niya. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang kailangan mong manatili. Dahan-dahan akong pumikit. Oh! Minsan ang pinakamahirap ay hindi ang pagtigil sa pagmamahal, kundi ang pagtanggap na ang pagmamahal lamang ay hindi sapat upang ayusin ang isang katotohanan na tuluyan ng nasira. Pakalipas ng 1 linggo, sinimulan ng abogado na ihanda ang huling dokumento ng diborsyo para sa akin kung magpasya akong ituloy ng buo.
Sa kabilang banda, patuloy na sinubukan ng aking biyenan na tawagan ang aking mga kamag-anak upang pilitin ako, sinasabi na inabandona ko ang aking may sakit na asawa at nagiging makasarili. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nanahimik. Ipinadala ko ang ilang ebidensya sa mga kamag-anak na kinontak. Sinasabi lamang na tinutulungan ko siya sa pagpapagamot ayon sa totukong makakaya, ngunit hindi ko hahayaan na gamitin ng sinuman ang aking ari-arian para bayaran ang utang sa sugal. Pagkatapos nun, malinaw na humina ang mga bulong. Sa wakas, nagsimula ako upang maintindihan na ang katotohanan ay maaring hindi magustuhan ng lahat, ngunit ang katotohanan ay makakatulong upang mapigilan ang mga taong gustong gamitin ang ating katahimikan para sa sarili nilang kapakanan. Isang hapon, pagkatapos kong lumipat ng halos 3 linggo, nagpadala si Sarah ng text message na may isang lalaki na naghihintay sa lobi ng Chondo. Siguro alam mo na kung sino. Matagal kong tiningnan ng screen bago sumagot na paakyatin mo. Hindi dahil sa lumambot ang aking puso, kundi dahil ang ilang bagay ay kailangan ding matapos ng direkta sa huling pagkakataon. Umakyat si Tonyo na mas payat kaysa sa dati. Nakasuot siya ng parehong polo shirt na binili ko sa kanya nung birthday niya at mahigpit na may hawak na sobrengang nga dokumento na parang takot na makawala. Pagpasok niya sa silid, dahan-dahan siyang tumingin sa paligid na parang ngayon lang niya narealize na kaya kong mabuhay nang wala siya. Nagtimpla akong isang basong tubig para sa kanya at umupo sa tapat niya na may sapat na distansya. Siya ang unang nagsalita. Lumipat na si nanay para tumira kay Ate Tricia. Tumango ako, walang pinapakitang emosyon. Hinahabol pa rin sila ng nagpapautang, ngunit ibinebenta na ni Ate Tricia ang kanyang kotse at ilang gamit para bayaran ang utang, patuloy niya. At ako, lumipat ako sa isang dormitoryo malapit sa ospital. Tahimik ko siyang tiningnan at nagtanong, kung gayon, bakit ka nandito? Yumuko siya at tiningnan ang sobrengang mga dokumento sa kanyang kamay. Dinala ko ito. Sa loob, mayroong isang passbook, ang listahan ng lahat ng pahlilipat ng pera na hinahanap ko at isang papel na nakasulat sa kamay niya isang listahan ng lahat ng utang parehong kay Trisa, sa kanyang ina at ang kanyang sariling tunay na gastos. Nakita ko ang kabuuang halaga at agad na naramdaman na ang itinago nila ay mas malaki kaysa sa aking inakala. Dapat ko nang ibinigay ito sa iyo noon pa, mahina niyang sinabi, ngunit mali ang pinili ko. Tiningnan ko siya. Pinili mo ang iyong ina. Nanahimik siya bago mahinang sumagot o... Ang pagtanggap na iyon ay direkta kaya hindi ko namalayan na napahigpit ang aking labi. Walang pagdadahilan, walang pagbatong kasalanan sa sitwasyon. Tinanggap lang niya ang katotohanan na alam ko na. At ngayon, tanong ko, pinipili mo pa rin ba iyon? Bahagyang naluha siya. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong pumili. Sumandal ako sa sofa, bumalik ang pagkapagod ng ilang buwan. Alam mo ba, ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang pera, hindi rin ang bahay, inangat niya ang kanyang mukha, kundi ang paniniwala ko noon na kapag gumuho ang buhay, makasama nating haharapin, at sa huli, ako lang ang itinulak para harapin mag-isa. Nanahimik ang silid hanggang sa marinig ang mahinang tunog nga irkon. Pumikit si Tonyo, dahan-dahan ang pagluha. Humihingi akong paumanhin. Tumango ako. Alam ko. Huminga siya ng malalim at sinabi ang isang bagay na hindi ko inakala. Pirmahan ko na ang diborsyo. Mas ligtas ka na. Nahinto ako sandali, hindi dahil sa pag-aalangan, kundi dahil sa mga salitang iyon ay nakita ko na marahil ngayon lang niya naintindihan kung gaano kalalim ang pinsala. Salamat, tugon ko. Malungkot siyang ngumiti na parang isang tao na sumuko na sa isang bagay na alam na niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa pang set ng papel. Ito ay isang liham na nagpapatunay na wala akong anumang karapatan na maklaim sa iyong bahay at hindi na ako manghihimasok sa iyong ari-arian. Kinuha ko ito at nakita kong may pirma na niya sa bawat pahina. Sa oras na iyon, dapat ay masaya ako o kahit man lang gumaan ang loop, ngunit ang toto, mayroon lamang malalim na kalungkutan. Dahil ipinaalala nito sa akin na ang aming relasyon ay umabot sa punto na kailangan kong isulat ang aking kaligtasan sa papel para lang mapaniwalaan.
Bago siya umalis, huminto si Tonyo sa harap ngang pinto at mahinang naksalita ng hindi lumingon. Kung balang araw ay gumaling ako, kailangan ko pa ring harapin ang katotohanan na ang taong pinakamamahal ko sa buhay ay ang taong sinaktan ko. Hindi ako sumagot dahil walang angkop na sagot sa pangungusap na iyon. Dahan-dahang sumara ang pinto. At alam kong iyon na marahil ang huling pagkakataon na mag-usap kami bilang magadating makasintahan. Pagkalipas ng isang buwan, nakipag-ugnayan ang ospital na ang kidney donor ni Tonyo ay nakapasa na sa huling pagsusuri at itinakda na ang petsa ng operasyon sa loob ng 2 linggo. Binasa ko ang mensahe at matagal na nakatitik. Sa isang normal na kasal, dapat ay ang asawa ang unang matutuwa, tumakbo para yakapin ang asawa o kahit man lang mahintay sa ospital mula umaga, ngunit hindi na ganun ang aking buhay. Patuloy pa rin akong tumutulong sa mga gastos sa pamamagitan ng account ng ospital dahil siya pa rin ang taong minsan kong minahal at ayoko na akong maging matigas ang puso dahil lang sa niloko ako. Gayunpaman, iyon lang ang hangganan na pinayagan ko. Isang gabi bago ang operasyon, tinawagan ako ni Trisha. Nena, bukas, kung wala kang gagawin, pakitingnan mo siya please. Nanahimik ako. Nakpatuloy si Trisha, pupunta rin si nanay, ngunit ngayon, hindi na masyadong nag-usap si nanay at Tonyo. Mukha siyang walang lakas, sa puso at sa katawan. Lumakad ako at tumayo sa harap niyang bintana. Tinitiknan ang orange na ilaw ngang kalye sa ibaba, iniisip kung ano ang dapat kong puntahan. Nanahimik ang kabilang linya sandali bago sumagot ng may pagiging tapat na ngayon ko lang narinig mula sa kanya bilang isang taong gustong tapusin ang isyung ito sa sarili niyang kalooban. Nang umagang operasyon, nagpunta ako sa ospital, hindi nakasuot ng damit ng asawa na tumatakbo na may dalang folder ng madokumento, kundi nakasuot ng simpleng damit ng isang babae na gustong humarap sa huling kabanata ng kanyang relasyon ng tahimik. Nakahiga si Tonyo sa kama bago pumasok sa operating room. Mukha siyang mas payat at talagang mahina kaya nakaramdam akong kakaibang sakit sa aking dibdib. Kahit na kumpleto pa rin ang mga masasamang alaala, hindi ko may tatatwa na toto siyang lumalaban sa isang malubhang sakit. Nang makita niya ako, nanahimik siya sandali bago mahinang ngumiti. Hindi ko inakala na pupunta ka. Naglagay, ako NJ isang malit, na buket NJ bulaklak sa tabing J kama. Nandito ako para hilingin na maging maayos ang operasyon. Tumango siya, bahagyang naluha. Salamat, ang aking biyenan ay nakaupo sa kabilang sulok ng silid. Mukha siyang mas matanda at hindi na naglalakas loob na kausapin akong buong pangungusap. Tahimik din si Trisha. Ang bawat isa ay may sariling pagkakamali. Bago itulaknan, nurse ang kama, mahinang tinawag ni Tonyo ang aking pangalan, Nena. Anuman ang mangyari pagkatapos nito, masaya akong minsan akong nakatira sa bahay na iyon kasama ka. Tumayo ako ng tahimik sandali bago sumagot lamang, ako rin ay masaya nun. Iyon ang pinakatunay na masasabi ko sa kanya. Ang operasyon ay tumagal ng ilang oras. Hindi ako nanatili hanggang matapos dahil alam kong hindi na iyon ang aking lugar. Nang ipaalam ng doktor kay Trisha na matagumpay ang operasyon, umuwi ako nang hindi pumupunta sa recovery room. Habang nakasakay akong taksi pauwi, tiningnan ko ang tanawin ang siyudad na dumadaan sa bintura at ngayon ko lang nalaman na ang aking puso ay hindi gaanong gumaan tulad ng inaakala ko, ngunit hindi rin ito masakit tulad ng dati. Ito ay tulad ng isang sugat na naroon pa rin, ngunit dahan-dahang gumagaling. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Nangangahulugan lang ito na hindi na kailangang pasanin ang apoy na sumusunok sa iyong puso. Pakalipas ang 3 linggo pagkatapos ang operasyon, malinaw na bumuti ang kondisyon ni Tonyo. Pinayagan siya na doktor na umuwi para magpagaling sa isang dormitoryo malapit sa ospital at regular na sinusubaybayan ang kanyang kondisyon. Nagpadala si Trisha ng text message na nagsasabi na sinisikap niyang magterapi, mahigpit na umiinom ng gamot, at hindi na tumatanggap ng pera mula sa kanyang ina. Binasa ko ito at nalaman ko lang. Sa pagitan, inihanda ni
at terninat ang huling dokumento ng diborsyo dahil pareho kami ni Tonyo na hindi kumontra sa ma-joint assets, walang anak, at mayroong malinaw na liham tungkol sa bahay. Lahat ay nakpatuloy ng mas mabilis kaysa sa inaakala. Sa araw na nakita kami, para pirmahan ang mga dokumento sa opisina ng abogado, maulap ang kalangitan na parang ulan. Dumating ako visitor sa minuto bago, nakaupo at tiningnan ang basong tubig sa maliit na mesang pagpupulong, hindi sinasadyang inisip ang araw ng aming kasal. Noong araw na iyon, pumirma rin kami ng dokumento sa isang silid na katulad nito. Ang pakakaiba lang, noong araw na iyon, pumirma kami para magsimula. Ngayon, pumirma kami para tanggapin na ang ilang bagay ay tunay na nagwakas. Dumating si Tonyo na nakasuot ng gray polo shirt. Mukha siyang mas malusog, ngunit mas payat at mas tahimik kaysa sa dati. Matapos ang maikling pakbati, formal na ipinaliwanag ng abogado ang bawat dokumento. Matatag akong nakpirma, halos hindi nanginginig ang aking makamay. Nang turn na ni Tonyo, matagal niyang tiningnan ang papel hanggang sa kailangan na siyang tingnan ng abogado at magtanong kung mayroon siyang pagdududa. Umiling siya at dahan-dahang nakpirma. Iyon lang. 5 taon ng kasal ang natapos sa ilang pirma. Matapos umalis ang abogado para ayusin ang mga kopya, kaming dalawa lang ang natira sa silid. Matagal siyang tahimik na nakaupo bago dahan-dahang nagsalita. Alam mo ba, inakala ko noon na kung gagaling ako sa sakit, maaring mayos ang lahat. Tiningnan ko siyang ngunit walang sinabi. Malungkot siyang ngumiti. Ngunit nang gumaling ako, lalo kong nakita na hindi ang aking katawan ang nasira, tumango ako, tama, huminga siya ng malalim. May hihilingin ba ako? Ano? Pakitandaan mo na minsan, minahal kita ng toto. Tahimik akong nakaupo sa kahilingang iyon. Ang toto, alam kong minahal niya ako ng toto. Sa kanyang sariling paraan, ngunit ang pagmamahal na walang katapatan, walang lakas ng loob na protektahan ang isa't isa, at hinahayaan ang iba na gamitin tayo, hindi ito maaring suportahan ang isang kasal. Tatandaan ko, sa wakas ay sagot ko. Ngunit tatandaan ko rin kung paano mo ito sinira. Tahimik na lumuha siya. Hindi siya kumontra, hindi nagbigay ng dahilan, at iyon marahil ang unang pakakataon na nakita ko ang kanyang pagsisisi nang walang anino ng kanyang ina na nagdidikta. Nang bumalik ang abogado dala ang lahat na kopya, opisyal na natapos ang lahat. Nang lumabas kami na opisina, nagsimula ng umulan. Inilabas ko ang aking sariling payong, samantalang si Tonyo ay nakatayo sa ilalim ng markesina. Lumingon siya at nagsalita sa huling pagkakataon. Ingatan mo ang bahay na iyon. Tiningnan ko siya. Oh, siguradong. At lumakat ako nang hindi lumilingon dahil ang ilang pinto, kahit na mabuksan muli, ay hindi dapat balikan. Matapos makumpleto ang diborsyo, bumalik ako sa aking bahay. Ang puting bakod ay naglalagas pa rin, ang mga rosas ay nalanta dahil walang nag-aalaga. Ang paborito kong bintana ay may kaunting alikabok. Lahat ay pareho, ngunit alam ko na ang taong pumasok sa bahay ngayon ay hindi na ang dating nena. Sa unang araw na bumalik ako, binuksan ko ang lahat ng bintana, pinunasan ang alikabok sa mga dokumento, at itinapon ang maraming hindi kinakailangang bagay. Ang ilang damit ni Tonyo ay nasa kabinet pa rin, mayos kong itinupi, inilagay sa kahon, at ipinadala sa kanyang dormitoryo ng walang anumang mensahe. Nang gabi, natulog ako ng mag-isa sa parehong kama, ngunit sa halip na makaramdam ng walang laman, nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan, na parabang huminga muli ang bahay na ito nang walang sinumang nakpaplano na ibenta ito ng palihim sa may-ari. Sa loob ng sumunod na linggo, ginugol ko ang oras sa pagaling, parehong sa puso at sa buhay. Nagpunta ako sa trabaho tulad ng dati. Nagsimulang mag-ehersisyo tuwing umaga, bumalik sa pagdidilik ng halaman, nagtanim ng mabagong rosas, at nakipakita sa isang psychologist upang pag-usapan ang nasirang tiwala. Ayoko na akong maging matigas at walang tiwala sa sinuman sa buong buhay ko, ngunit sa kabilang banda, ayoko na ring maging isang tao na hinahayaan ang iba na gamitin ang pagmamahal upang saktan ako ng madali. Isang araw, nagpunta si Tricia sa aking bahay na may dalang isang bag ng prutas.
Muha siyang mas simple, walang mamahaling alahas, walang pagtatangkang magpakita ngang sarili na higit sa iba tulad ng dati. Umalis na ako sa asawa ko, mahina niyang sinabi. Naghahanap din akong bagong trabaho. Tumango ako, inanyayahan siya na umupo, matagal siyang tumingin sa paligid ng bahay bago sinabi, mabuti na lang at hindi mo ibinenta. Nagbuhos akong tubig para sa kanya. Okay ka na ba ngayon? Malungkot na tumawa si Trisha. Hindi naman ganap na okay, ngunit nagsisimula na akong maging tapat sa sarili ko. Matagal kaming nag-usap kaysa sa inaakala ko. Ikinuwento niya na ang aking biyenan, habang nagtatago sa ibang kamag-anak, ay bahagyang bumaba ang kalusugan, ngunit ang kanyang matigas na pag-ugali ay bumaba nang malaki pagkatapos lumabas ang lahat. Maraming miyembrong pamilya ang tumigil sa pagtitiwala sa kanya tulad ng dati. Sabi ni nanay, kung may babalik lang niya ang oras, hindi niya hahayaan na masira ng pera ang lahat, mahinang sabi ni Trisha. Nakinig ako at nakaramdam lamang ng kawalang interes. Hindi ako masaya at hindi rin gaanong naawa tulad ng inaakala ko. Marahil, kapag lumampas na ang sakit sa pinakamataas na punto nito, ang natitira ay ang simpleng katotohanan na ang bawat isa ay kailangang harapin ang bunga ng kanilang sariling mapagpipilian. Bago siya umalis, tumayo si Trisha at tiningnan ang ngarosa sa harap ng bahay, pagkatapos ay lumingon at sinabi sa akin na ako ay napakalakas. Mahina akong ngumiti. Hindi naman, wala lang akong pagpipilian kundi maging malakas. Pagkatapos niyang umalis, mag-isa akong nakatayo sa harap ng bahay, mahina ang ihip ng malamig na hangin, ang amoy ng lupa at sariwang dahon ay lumitaw pagkatapos ng ulan. Inangat ko ang aking mukha sa kalangitan na nagsisimula ng luminaw, at nalaman ko na ang aking buhay ay maring hindi na kasing ganda ng dati, ngunit hindi rin ito nasira tulad ng inakala nila na mangyari kung hindi ko ibebenta ang bahay. Sa kabalintunaan, sa pamamagitan ng pagpapanatiling ang aking bahay, naprotektahan ko rin ang aking sarili. Halos 1 taon ang lumipas, dahan-dahang bumalik sa bago ang aking buhay. Ang maliit na bahay ay inayos, piraso-piraso. Ang puting bakot ay pininturahan muli hanggang sa malinis, muling namulaklak ang mga rosas, at ginawa ko ang maliit na opisina bilang isang sulok ng pagbabasa na tumatanggap ng sikat ng araw sa hapon. Hindi na ako ang dating babae na takot mag-isa. Ngayon alam ko na ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugang may kasama ka, kundi nangangahulugan ito na hindi mo na kailangang mag-alala na ang taong kasama mo sa mesa ay nagpaplano na ibenta ang iyong buhay. May mga balita mula kay Trisha paminsan-minsan. Nagsimula siyang bagong trabaho, hindi malaki ang kita, ngunit mas matatag. Samantalang si Tonyo, medyo bumuti ang kanyang pagaling at bumalik sa mga magagaan na trabaho. Hindi na siya kailanman nakipag-ugnayan sa akin pagkatapos ng diborsyo, maliban sa pahlilipat ng ilang bahagi ng pera ng paunti-unti sa pamamagitan ng abogado. Tinanggap ko ito ng walang hinanakit dahil hindi na ito tungkol sa pagmamahal kundi tungkol sa responsibilidad. Isang gabi, habang nakaupo ako at uminom ng tsa sa balkonahe, mahina ang ihip na hangin sa mga dahon ng rosas. Narinig ko ang gabing iyon na umulan ang gabing nakatayo ako sa likod ng pinto at narinig ang isang pag-usap na humati sa aking buhay sa dalawa. Bago ang gabing iyon, ako ay isang babae na naniniwala na ang sapat na sakripisyo ay magpapatatag sa isang pamilya. Pagkatapos ng gabing iyon, nalaman ko na kung magsasakripisyo ka ng walang hangganan, maaring wala nang matira sa iyo. Kinuha ko ang aking notebook at sinulat ang isang bagay na gusto kong tandaan habang buhay. Huwag mong hayaan na takpan ng awa ang katotohanan. Ang nagmamahal sa atin ay hindi dapat pilitin tayong pumili sa pagitan, ating kaligtasan at ng kanilang katapatan. Ang bahay ay hindi lang ladrilyo at semento, kundi ito ay dignidad, lakas, at ang pundasyon buhay. Ang pag-alis ay hindi palaging nangangahulugang pagiging walang puso. Minsan, ito ay pagliligtas sa iyong sarili. Isinara ko ang notebook at tumingin sa bahay. Ang mainit na ilaw ay sumisikat sa bintana na pinakamamahal ko. Wala nang pagtatalo, walang utos, walang lihim na pag-usap sa likod ng pinto.
Mayroon lamang tahimik na kaligtasan, at sa katahimikan na iyon, nakangiti ako ng toto sa unang pagkakataon sa loop ng mahabang panahon. Kung tatanungin mo kung sa huli ay pinatawad ko ba sila, ang sagot ay pinatawad ko sila sa antas na hindi na kailangang manatili ang kanilang sakit sa aking puso. Ngunit hindi ko ito nalimutan, at hinding-hindi na ako babalik sa pagiging isang tao na hinahayaan ang sinuman na gamitin ang pagmamahal para itali ang aking sarili hanggang sa wala ng makatakas. Dahil sa gabing narinig ko ang boses sa likod ng pinto, hindi ko lang nawala ang tiwala sa aking asawa. Nakatakpo ako ng isa pang babae sa aking sarili, isang babae na sapat na malakas para protektahan ang kanyang buhay, bahay, at puso, at iyon ang pinakamahalagang bagay na natira sa akin matapos ang lahat.